Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon sa araw nito, so nito tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Kayo po ay ating lingayahan na samahan niyo po ko na tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa tinatawag na biblical theology. No, so ano nga ba ang biblical theology? So meron po tayong mga theology na pinag-aralan sa bawat churches, no? Sa bawat churches ay meron pong mga biblical, meron pong mga theology na pinag-aralan. So ano ba yung mga theology? So meron po tayong apat na theology na pinag-aaralan sa mga bawat churches. No? So ano nga ba yung mga theology nito? Ang una, yung unang theology, yung tinatawag na biblical theology. So yan po yung ating pinag-aralan. Pag-aralan natin ngayon, ang tinatawag na biblical theology. So yung pangalawa, yung tinatawag na historical historical theology. Historical theology yung pag-aaral sa mga history, sa mga nakaraan o mga nakalipas na nagdaan na panahon. So yan po yung pinag-aaralan ng ibang mga theology ng mga simbahan. At ang pangatlo yung tinatawag na dogmatic theology. Sinabing dogmatic theology, ito yung mga doktrina ng simbahan na ayon sa kanilang paniniwala, no? Pag sinabing ganito, ganun, yun po yung tinatawag na dogmatic theology. So meron lamang isang sinusunod na mga theology o mga doktrina na kung saan kung ano yung mga paniniwala na yun lamang. At ang pang-apat yung tinatawag na contemporary theology. So contemporary theology, ito yung nakabis sa mga content, no? Kung ano yung mga nilalaman ng kanilang pong mga pinag-aaralan, nakabis lang sila doon kung ano yung nagiging topic nila. Kumbaga sa nakabatay lang sila doon sa kanilang pong mga pinag-aaralan. Kaya ang tawag dyan ay content theology. So ano naman yung biblical theology? Ang biblical theology, ito po yung doktrina ng mga born again Christian. Yung tinatawag niyan ay Paul Gospel. Paul Gospel kung saan ay nakabis ang biblical theology sa pag-aaral sa Biblia, Old Testament and New Testament. So doon nakabis ang biblical theology. So ito po yung ating doktrina, no? Biblical theology. Wala po tayong dogmatic theology. So ang biblical theology ay pinag-aaralan ang Biblia. Kaya ang pag-aaral, ang biblical theology ay pag-aaral ng mga doktrina ng Biblia na isinasaayos ayon sa kanilang kronolohiya at pagkasalaysay at background ng Biblia. So yan po ating pong pag-aaralan. So bago yan, tayo muna po ay manalangin para maintindihan po natin at maunawa ng ating pong mapapag-aralan sa oras punso. Panginoon, maraming salamat. Bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan pang-unawa upang maunawaan po namin ang inyong mga salita na aming pong pag-aaralan sa mga oras punso. God, samahan niyo po kami sa mga oras punso Diyos, maging mga nanonood sa YouTube channel, sa FB, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa na makapapanood ng YouTube nito, Diyos, ay danahin ko na dumaloy ang iyong pagpapala, financially, materially, spiritually, at ang kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon, ay patuloy na dumaloy sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang pakikinig at panunood ng YouTube nito, Diyos. Maging lingkod, patuloy niyo pong bigyan ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong may pahayag at may pangaral ang inyong mga buting balita sa mga oras ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan, no? Kaya yung samahan niyo po ako sa mga kung kayo po ay nanonood ng YouTube channel nito sa FB, samahan niyo po ako na pag-aralan po natin
ang salita po ng Diyos. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay patungkol sa what is biblical theology. Kaya ang biblical theology ay pag-aaral ng mga doktrina ng Biblia na isinasaayos ayon sa kanilang kronolohiya at pagkasalaysay at background ng Biblia. Katulad ng systematic theology ay isa sa mga pinag-aralan ng biblical theology. So ano ba yung systematic theology? Meron po tayong living systematic theology na pinag-aralan ng biblical theology. Ano ba yung systematic? Yung tinatawag na proper theology. Pateriology, no? Yung tinatawag na pateriology, na ibig sabihin ng pateriology, the study of God the Father. So, ibig sabihin, pag-aaral, ang theology po, ito po yung tinatawag na theo is God, logy is word, no? So, ibig sabihin, pag-aaral sa salita po ng Diyos. So, unang theology na pinag-aralan sa biblical theology, yung tinatawag na proper theology, na ibig sabihin, the study of God the Father. Pangalawa, yung tinatawag na Christology. Ang ibig sabihin ng Christology, the study of the Son, the study of God the Son, the Lord Jesus Christ. The study of the Lord Jesus Christ. O pag-aaral patungkol sa Diyos Anak, o pag-aaral sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang tawag dyan ay Christology. Pangatlo, ang tinatawag na pneumatology. Ang pneumatology ay the study of God, the Holy Spirit. So, study God of the Holy Spirit o pag-aaral patungkol sa Diyos Espiritu Santo. Tawag dyan ay pneumatology. Ang pang-apat, yung tinatawag na bibliology. So, yan sa mga pinag-aralan ng biblical theology. Yung bibliology, ang ibig sabihin ng bibliology, the study of the Bible, ay pag-aaral patungkol sa Biblia. Tawag dyan ay bibliology. No, panglima, yung tinatawag na soteriology. Soteriology is the study of salvation o pag-aaral patungkol sa kaligtasan. Kung paano ba tayo nagkaroon ng kaligtasan, bakit kailangan natin ng kaligtasan. So, yan po ang pinag-aaralan sa soteriology. Pang-anim, yung tinatawag na ecclesiology. No? Ang tawag dyan ay ecclesiology, the study of the church. No? So, ang tawag dyan ay ecclesiology o pag-aaral patungkol sa simbahan. No? So, pinag-aaralan po dito na ang simbahan ay hindi po yung gusali, kundi ang simbahan ay yung katawan po natin, ang templo, ang ating pong buong pagkatao. This is the body, this is the church. At meron po tinatawag na dalawang klase ang simbahan. May local church and then may tinatawag na universal church. So, yan po ang ibig sabihin nun. Ang local church, katulad ng mga denomination, katulad ng mga dating daan, local church, Iglesia ni Cristo, local church, Catholic, this is the local church, and then ibang mga Jesus is Lord o Jehovah o kaya Disciple of Jesus Christ Mission Church. This is the local church. So ano naman yung tinatawag na universal church. Ang universal church, ito po yung tinatawag ng pangkalahatan na simbahan. Na ang ibig sabihin ng pangkalahatan simbahan ay tinatawag ng born again Christian na sinabi sa John chapter 3 verse 7 na sinasabi roon ay you do not be surprised, I telling you, all me must be born again. All me must be born again. Sabi niya, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. So, sa 2 Corinthians 5:17, ang lahat ng kipagsa kay Kristo isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. So, ibig sabihin, ang universal church yung nagsasabi siya ay born again Christian. No? Born again.
Kaya sa born again, dahil muling isinilang ang kanyang espiritu, muling nabuhay ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng kanyang papakipag-isa kay Kristo. So, lahat ng simbahan, kapag nagsasabing born again ako, born again tayong lahat, so hindi natin sinasabi kung anong churches ka, kundi nagkakaisa tayo sa pagiging born again. Ang tawag dyan ay Universal Church. Si Kristo ang ating pinaglilingkuran, si Kristo ang ating sinasampalatayaan, kaya tawag sa iyo ay born again. And then, ang tawag dyan ay ecclesiology. No? Tawag dyan ay ecclesiology. Pampito, yung tinatawag na eschatology. Eschatology, the study of the end time, o pag-aaral ito sa huling panahon. No? Pinag-aralan ng biblical theology kung paano mangyayari ang huling panahon, no? Kung ano yung mangyayari sa mga darating na panahon. Kaya ang tawag dyan ay eschatology, the study of the end time, o pag-aaral sa mga huling panahon. Pangwalo, yung tinatawag na angelology. So, ito ay the study of the angels, no? Pag-aaral patungkol sa mga anghel. Ang tawag dyan ay angelology. No? Pangsyam, ang tinatawag na Christian demonology. Ibig sabihin ng Christian demonology, the study of the demons. No? Pag-aaral patungkol sa mga demonyo. Alam nyo ba, sa pasimula, wala naman talagang demonyo. Walang satanas o walang masama. Sapagkat lahat na nilikha ng Diyos ay pawang mabuti. Wala pong masama. Lahat ay mabuti. Kailan nagsimula ang masama? Nung si Lucifer ay nagkaroon ng pag-imagsik laban sa Diyos. No, nagkaroon siya ng desire na maging kapantay ng Diyos. Kaya nagkaroon ng labanan sa langit para makipaglaban sa Diyos. Ngunit sa sawing palad ay si Lucifer ay natalo ng Diyos, kaya siya ay tinapon dito sa mundo at ang tawag sa kanya, ang kanyang dating pangalan na Lucifer ay pinalitan ng pangalan na Satanas o demonyo, nang ibig sabihin laging sumasalungat sa kalooban ng Diyos, no? Sa kalooban ng Diyos. Kaya so nagsimula ang demonyo, nagsimula ang Satanas nung siya ay nakipaglaban, sumalungat sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tawag diyan ay Christian demonology. Pang-sampo, ang tinatawag na Christian anthropology. So, Christian anthropology, the study of the humanity. No, ang Christian anthropology ay pag-aaral patungkol sa sangkatauhan. No, ang tawag diyan ay Christian anthropology. Pang-11, yung tinatawag na Hamar theology. Ang ibig sabihin ng Hamar theology, the study of sin, no? Pag-aaral patungkol sa kasalanan, kung paano tayo nagkasala, bakit tayo nagkasala, o saan nagsimula ang kasalanan. So, pinag-aaralan yan ng biblical theology. Kaya ang biblical theology, ito ay importante. Ito ay napakahalaga para marami tayong, para tayo ay maturuan. No? Kaya ang biblical theology ay isang mahalagang kasangkapan sa pagtulong sa atin na maunawaan at maituro ang Biblia sa isang organisadong paraan. So yan ang layunin ng biblical theology. So ang biblical theology ito ay itinataguri ang doktrina ayon sa mga tiyak na paksa. So, ang biblical theology ay nagpapakita ng paglalahad ng pagpapahayag ng Diyos habang ito ay umuunlad sa kasaysayan. Maaring hangarin ng biblical theology na ihiwalay at ipahayag ang mga teolohikang turo ng isang partikular na bahagi ng kasulatan, gaya ng theology ng Pentateuch, no? Ang Pentateuch, ito po yung unang 5 aklat ng Lumang Tipan na tinawag na batas ni Moises. So, siya ang pinag-aaralan, no?
Ang Lumang Tipan ay isa yan sa mga pinag-aralan ng Biblical Theology. Ang Lumang Tipan ay nahati po ito sa 5 bahagi. No? 5 bahagi at nilalaman po nito ay 66 books. Ang laman to ay 39 books, no? Yung ating pong Lumang Tipan. So, isa yan sa mga pinag-aralan. So, ang tinatawag na Pentateuch, ang tawag po nito ay Law of Moses o Batas ni Moses. Ito ay 5 books, magmula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Number, and Deuteronomy. No, yan yung mga pinag-aralan ng Biblical Theology. So, isa pa sa mga pinag-aralan ng Biblical Theology ay ang mga aklat ng mga kasaysayan. So, ang aklat ng mga kasaysayan, ito ay meron tinatawag na 12 books din po ito. 12 books ito ay nagsisimula sa aklat ni Josue hanggang Esther. No? Ito ay Josue, Judge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronica, 2 Chronica, Isra, Nehemiah, Esther. No? So, 12 books po siya. No? At isa pa sa mga pinag-aralan sa Biblical Theology ay ang mga aklat ng tula. Ito ay 5 books at ito ay nagmula sa aklat ni Job hanggang awit ni Solomon. Awit ni Solomon. Ito ay nagsisimula sa Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Ito ay Job, mga awit, mga kawikaan, mga ngaral at awit ni Solomon. So 5 books po siya. Kung pag-aaralan niyo po ang 5 aklat dito, yung mga aklat ng mga tula. So dito po marami po tayong matutunan po dito. Dito ka matututo at maunawaan mo ang mga bagay na magandang pananalita, no, magandang pananalita sapagkat ito ay karunungan. Ang tawag nito ay aklat ng mga tula. At isa pa sa pinag-aralan ng Biblical Theology ay mga aklat ng pangunahing propeta na tinatawag na the Major Prophet. Major Prophet, ito ay 5 books mula sa Isaiah hanggang Daniel. Na sabi doon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, no? Lamentation, Ezekiel at Daniel. Na Isaiah, Jeremiah, mga panaghuy, Ezekiel at Daniel. So 5 books po siya. Ang tawag dyan ay Major Prophet. Kumbaga sa mahalagang mga mahalagang hula sa Biblia na magaganap sa huling panahon. 5 po siya. At isa pa sa mga pinag-aralan sa Biblical Theology, yung pag-aaral ay ang mga minor prophet, no? Ay ang mga minor prophet o the minor prophet. Ito ay mula Usias hanggang Malakay. So 12 books po siya. Usias, Joel, Amos, Obadiah, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Sipanaya, Haggai, and Zacarias, Malakyas, no? So 12 books po yan. Kaya ang Old Testament ay binumuo sa tinatawag na 39 books. So yan yung mga pinag-aralan ng Biblical Theology. So isa pa sa mga pinag-aralan ng Biblical Theology yung pag-aaral patungkol sa bagong tipan. Kung paano nahati ang Lumang Tipan sa 5 bahagi, ay doon din naman ang bagong tipan ay nahati rito sa 5 bahagi, no? Sa 5 bahagi. Ano yung unang bahagi? Yung tinatawag na Pentateuch, no? So ang Pentateuch, ito po ay 3 aklat ng Biblia na tinawag ay hindi po ang unang bahagi sa bagong tipan yung tinatawag na Synoptic Gospel, no? Yan po yung Synoptic Gospel. 5 books po siya sa bagong tipan. Ano po yung 3 books po ito sa bagong tipan na tinawag na Synoptic Gospel. Ano ba yun? Magmula ito sa Lucas, sa Matthew, Mark, and Lucas, no?
Matthew, Marcos at Lucas. Ang tatlong ito ay tinawag na Synoptic Gospel dahil magkaparehas ang kanilang kapahayagan patungkol kay Kristo. So halos magkahawig o parang magkaisa lang ang kanilang kapahayagan, kaya tinawag sila na Synoptic Gospel. Pangalawa, ang isa pa sa pinag-aralan sa Biblical Theology ay tinatawag na Ebanghelyo ni Juan. Sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyo ni Juan patungkol kay Hesus Kristo. So, pinakikilala sa Ebanghelyo ni Juan ang kapanganakan ni Hesus Kristo, at tinawag ni Juan si Jesus na ang salita, na salita na nagkatawang tao, na bilang Diyos na nagkatawang tao, no? Na nagkatawang tao na may laman at buto. Kasama sa Ebanghelyo ni Juan ang ilang spiritual na pag-uusap, tulad ng pakipag-usap ni Jesus sa babaeng Samaritana na nagpakita sa kanya bilang ang Misaya, at ang pakipagkita ni Jesus kay Nicodemo nagpapahiwatig ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So isa pa sa mga pinag-aralan sa Biblical Theology sa Bagong Tipan, ito ay ang aklat ng mga gawa. So ang aklat ng mga gawa na tinawag din mga gawa ng mga apostol ay hindi partikular na tumutukoy sa author nito. Alam natin na ang parehong author ng Lucas at ang parehong author ang sumulat ng Lucas at mga gawa. Ang tradisyon mula pa noong mga unang araw ng simbahan ay si Lucas, isang kasama ni Apostol Pablo, ang sumulat ng mga aklat ng Lucas at mga gawa. Isinasaad sa aklat ng mga gawa ang kasaysayan ng simbahan Kristiyano at ang paglaganap ng Ebanghelyo ni Jesucristo, pati na rin ang tumitinding pagtutol dito. Bagamat maraming tapat na lingkod ang ginamit upang mangaral at magturo ng Ebanghelyo ni Jesucristo, si Saulo na tinawag din Pablo ay ang pinakamaraming impluwensya bago siya na-converti. Masigasig na inuusig ni Pablo ang mga Kristiyano. Ang dramatikong pagbabagong loob ni Pablo sa daan patungong Damasco. Isang tampok na bahagi ng aklat ng mga gawa. Pagkatapos ng kanyang pagbabagong loob, napunta siya sa kabaliktaran na suktulan ng pagmamahal sa Diyos at pangangaral ng kanyang salita ng may kapangyarihan at alab sa espiritu ng tunay at buhay na Diyos. Ang mga disipulo ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang maging kanyang mga saksi sa Jerusalem at sa Judea at Samaria hanggang sa mga dulo ng mundo. Kasama sa huling bahagi ang tatlong paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Ang kanyang mga paglilitis sa Jerusalem at Caesarea at ang kanyang paglalakbay patungong Roma. Kaya dito makikita natin na si Saulo, na isang matinding tagapag-usig ng mga Kristiyano, ay na-convert siya sa pananampalataya dahil ang dahilan upang si Saulo o si Pablo ay gamitin ng Diyos para sa mga hintil. Kaya ang ginamit ng Diyos sa mga hintil para maligtas ay walang iba kundi si Pablo. No? Kaya tayong mga hintil ay nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Pablo. So si Pablo ang ginamit ng Diyos para maligtas tayong mga hintil. So isa pa sa mga pinag-aaralan sa Biblical Theology ay ang Bagong Tipan. Ito ay mga sulat ni Pablo na ang tawag nito ay Pauline Epistle. Ibig sabihin, mga sulat ni Pablo
yan po ay tinatawag na Pauline epistle. Ito ay nagsisimula sa Roma hanggang Pilimon, no? Roma hanggang Pilimon, ito po ay 8 books, no? Ang sabi ng Roma, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Tito, Pilimon. Ito ay 8 books na isinulat ni Pablo, no? Si Pablo na kung saan ay nagsulat siya ng 8 books. Kaya ang tawag dyan ay Pauline epistle na mga sulat ni Pablo. So isa pa sa mga pinag-aralan sa biblical theology ay ang general epistle. Ang general epistle, ito ay sulat ng mga apostol. Kaya tinawag siyang general epistle. Ito ay nagsisimula sa Hebreo hanggang Job, no? 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and Job, no? So, yan, 8 books po siya, no? Magmula sa tinatawag na general epistle o sulat ng mga apostol na nagsisimula sa Hebreo hanggang Job. Hindi ang last yung tinatawag na pahayag. Ito yung kabuuan ng Biblia sa Bagong Tipan, no? Kaya ang kabuuan ng Biblia sa Bagong Tipan ay 27 books, and then 39 books sa Old Testament, 27 books sa New Testament. Kaya ang kabuuan ng Biblia ay 66 books. So yan yung mga pinag-aralan ng biblical theology. So ang doktrina ng biblical theology ay nakabis lamang ito sa Bible. At ang tagapagturo natin sa biblical theology o sa ating mga born again Christian ay meron tayong 5 tagapagturo na itinalaga ni Kristo. Ano yung 5? Sa Ephesians chapter 4 verse 11, nagtalaga siya ng apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Ginawa niya ito para sa kaunlad ng kanyang iglesia. Ang layunin nito, ang 5 ito, para huwag na tayong malinlang ng mga taong nahangad ay ibulin tayo sa kamalian. So meron tayong 5 mangangaral na hinirang ni Kristo para tayo ay turuan sa tamang landas patungo sa totoong pananampalataya sa Diyos. Kaya tayo mga born again Christian, ang tawag sa atin ay full gospel. Ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng magbawas, hindi na tayo pwedeng magdagdag sa mga nakasulat, sapagkat doon sa Pahayag chapter 20 verse 18 na sinabi ni Juan, ang sino mang magdagdag o magbawas sa mga nakasulat dito ay idadagdag din naman ng parusa ng Diyos. Kaya hindi na tayo pwedeng magdagdag o magbawas man. Kaya ang ating doktrina o sinusunod ay walang iba kundi ang Biblia. So yan po yung ating napag-aralan patungkol sa biblical theology. So nawa meron tayong intindihan at meron tayong nawaan sa mga oras nito. Pagpalain po tayo sa mga oras nito. So salamat sa inyong pong pakikinig at panunood. Nawa ay mapagpala po tayo ng Diyos. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so kayo po ay inanyahan ko na mag-subscribe po kayo, sapagkat malaking bagay po yan para magpapatuloy po ang ating YouTube, no? At asahan nyo ay patuloy po kong gagawa ng mensahe at patungkol po sa salita ng Diyos. So, God bless you po. Maraming po salamat sa oras nito. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.